Umarap ang hepe ng Philippine National Police sa pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y tinatawag na overkill sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Natalaki rin ang bilang ng security detail ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Habang dinidinig ng Senate Committee on Public Order ang issue kay Pastor Apollo Kibuloy, naisingit na ring matalakay ang sinasabing pagbawas ng security detail ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng hepe ng PNP, walang political pressure. Wala pong political pressure. Ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin. Tinanong naman ni Senator Bato de la Rosa si Chief PNP Marbil kung may banta pa sa seguridad ni VP Sara at may pakiusap ang senador sa hepe ng PNP. In the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? Sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, yeah. Tinalakay din ng komite ang umano'y marahas na pagsalakay ng mga pulis sa mga property ng Kingdom of Jesus Christ nang ihain ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy. At may pagtitiyak naman si Marbil sa mga miyembro ng KOJC. I assure, as a Chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100% and the 4 others. Nandito po kami and you will see na we follow the rules, human rights. Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. We assure you po. I know that they are performing their job, but I do hope and pray that they should be professional enough na hindi naman ganito ka harassing. Ayon sa Commission on Human Rights, nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil sa usapin. Iginit din ni Marbil, sumunod sila sa protocol. May mga body camera pa. Pakita natin body cams if we really violated any human rights. But what we saw right now, talagang that's a human rights sa mga pulis natin na nasasaktan. Sa ngayon, inaasahan pa ipagpapatuloy ng komite ang pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.